Kabihas ng Olmec. Ang heograpiya ng Greece ay binubuo ng mabundok na lupain at maraming pulo, dahilan upang mahati-hati ang mga pamayanan at umunlad ang kalakalan sa dagat. Sa Crete umusbong ang kabihas ng Minoan, na may mayamang kalakalan at mapayapang kultura. Habang sa mainland Greece naman sumibol ang Mycenaean, na kilala sa pagiging mandirigma at paggamit ng matataas na muog bilang proteksyon. Balikan natin ito sa aral ng nakaraan, sandigan ng kinabukasan. Mino Amazing at Mino Amazing Quiz. Piliin ang letra ng tamang sagot. Ano ang dalawang sinaunang kabihasnan sa Gresya? Minoan at Mycenaean. Ano ang angkop na paglalarawan sa Knossos na nakilala bilang makapangyarihang lungsod ng Greece? Ang malaking palasyo ng Greece. Kung agrikultura ang ikinabubuhay ng mga Minoan, ano naman ang sa Mycenaean? Pakikidigma. Kanino ipinangalan ang kabihas ng Minoan? Kay Minos. Ano ang pangunahing dahilan ng pagyaman ng mga sinaunang kabihasnan sa Gresya? Napalilibutan ng karagatan, kung kaya naging madali ang kalakalan. M versus M. Minoan, Mycenaean, or shared legacy. Tukuyin kung ang sumusunod na pahayag ay tumutukoy sa Minoan, Mycenaean o pareho. Sila ay mahusay na mangangalakal sa dagat at gumamit ng mga barko sa kalakalan. Pareho. Konektado ang kanilang kultura sa epikong Iliad at Odyssey ni Homer. Mycenaean. Naglayag at nangalakal sa iba't ibang bahagi ng Mediterranean. Pareho. Namayani sa Crete at kilala sa makukulay na fresko. Minoan. Kilala sa paggamit ng Linear B script. Mycenaean. May matitibay na tanggulan at mga pader sa kanilang lungsod. Mycenaean. Malaki ang impluwensya sa kulturang Griego. Pareho. Nakilahok sa Trojan War ayon sa alamat. Mycenaean. May sentrong pamahalaang monarkiya at matitibay na palasyo gaya ng sa Knossos. Minoan. Mas pinaniniwalaang mapayapa kaysa mapandigma. Minoan. Ang Greece na sinilangan ng kulturang Europeo ay hinubog ng kalikasan sa pag-usbong ng mga kabihasnang Minoan at Mycenaean. Sa geographical nitong katangian na mabundok na lupain at napalilibutan ng dagat, ay napaunlad nila ang kalakalan at kulturang naging pundasyon ng kanluraning kabihasnan. Samantala, sa kabilang panig ng mundo, umusbong ang rehiyong tinatawag na Mesoamerica, na nangangahulugang Gitnang Amerika. Pinaniniwalaan ng mga siyentista na noong Ice Age, ang Bering Strait ay isang tuyong lupaing nagsilbing tulay sa pagitan ng Asya at Hilagang Amerika. Kaya't nakatawid ang mga sinaunang tao patungong kontinente ng Amerika. Nang matunaw ang mga glacier at tumaas ang tubig, lumubog ang tulay at naputol ang ugnayan sa pagitan ng mga tao sa Asya at Amerika. Dagdag pa, ang lokasyon ng Hilaga at Timog Amerika ay nasa pagitan ng karagatang Pasipiko sa kanluran at karagatang Atlantiko sa silangan, na nagsilbing natural na harang sa pakikipag-ugnayan sa iba pang bahagi ng mundo, gaya ng Asya, Africa at Europe. Bunga nito, nakabuo ang mga sinaunang tao sa Mesoamerica ng kakaibang kultura at teknolohiya na naiiba sa mga Asyano at Europeo.
Ang Mesoamerica ay isang mahalagang rehiyong pangheograpiya kung saan nahubog ang kauna-unahang lipunan sa Amerika, bandang 1200 BCE. Flags of the Americas. Tukuyin ng bansa, alamin ang lokasyon. Tukuyin ng bansa batay sa watawat at ilahad kung ito ay nasa North o South America. Mexico, North. Colombia, South. Argentina, South. Guatemala, North. Brazil, South. Honduras, North. Canada, North. Belize, North. El Salvador, North. Peru, South. Sa pagitan ng North at South America, matatagpuan ang Mesoamerica. Sa kasalukuyan, saklaw ng Mesoamerica ang malalaking bahagi ng Mexico, Guatemala, Belize, El Salvador at kanlurang bahagi ng Honduras. Pagkalipas ng maraming siglo mula sa pag-usbong ng mga lipunan at estado sa Mesoamerica, lumitaw ang Olmec, ang pinakaunang kinikilalang kabiasnan sa rehiyon. Ang kabiasnang Olmec ay matatagpuan sa Gulf Coast ng kasalukuyang Mexico, partikular sa mga sentro ng San Lorenzo at La Venta, at yumabong ito halos kasabay ng kabihasnang Shang sa China. Ang Olmec ay nangangahulugang rubber people dahil sila ang unang gumamit ng dagta mula sa punong goma at itinuturing din na mother culture ng Mesoamerica dahil sa malawak nitong impluwensya sa mga sumunod na kabihasnan. Olmec, ina ng kabihasnang Mesoamerican. Oras at kalendaryo. Ang mga Olmec ay may kaalaman sa pagbilang ng araw gamit ang kalendaryo na nakatulong sa kanilang pagsasaka at mga ritual. Laro at ritual. Ang pok-atok ay isang sinaunang laro ng mga Olmec na kahawig ng basketball, kung saan kailangang ipasok ang bola sa bato o singsing gamit lamang ang balakang, siko o tuhod. Bukod sa libangan, ito ay bahagi rin ng ritual at sa ilang pagkakataon, ang natalong manlalaro o kapitan ng koponan ay inaalay bilang sakripisyo sa mga Diyos. Masaganang ani. Nakamit ng mga Olmec ang masaganang ani sa pamamagitan ng slash and burn na paraan ng pagsasaka at paggamit ng kalendaryo upang matukoy ang tamang panahon ng pagtatanim ng mga pangunahing pananim tulad ng mais, kalabasa at beans. Estruktura. Ang mga Olmec ay nagtayo ng mga estruktura tulad ng Great Pyramid sa La Venta na nagsilbing sentrong panrelihiyon at lugar ng mga seremonyang espiritual. Contributions. Ang kabihasnang Olmec ay nag-iwan ng mahalagang ambag sa kultura at teknolohiya ng Mesoamerica. Isa sa mga pinakatanyag ay ang mga colossal head na dambuhalang ulo na inukit sa bato bilang simbolo ng kapangyarihan at pamumuno. Ipinakita rin sa kanilang sining ang malalim na paniniwala sa mga hayop, tulad ng jaguar na itinuturing nilang banal at makapangyarihan. Bukod sa sining, may naiambag din ang mga Olmec sa larangan ng kaalaman. Sila ang isa sa mga unang lumikha ng sistema ng pagsulat sa Mesoamerica, gaya ng nakaukit sa Cascadial Block. Mahalaga ring ambag nila ang konsepto ng numerong 0 na bahagi ng kanilang sistema ng pamilang,
kung saan ang tuldok ay kumakatawan sa bilang na isa at ang guhit o bar ay katumbas ng 5. Ginamit ito sa pagsasaayos ng kalendaryo at sa mga seremonyang panrelihiyon. Olmec Connect. Itugma ang konsepto. Ang colossal head ay ang malaking ulo na inukit sa bato bilang simbolo ng pamumuno. Ang pok-atok ay ang laro na may panrelihiyong kahulugan. Ang Cascadial block ay ang batong may sinaunang uri ng pagsulat. Ang rubber people ang tawag sa mga Olmec dahil sa paggamit ng dagta ng puno ng goma. Ang jaguar ay ang banal na hayop na sumisimbolo ng ulan at kasaganahan. Ang Great Pyramid ay estrukturang panrelihiyon na yari sa lupa at bato. Slash and burn ang paraan ng pagsasaka gamit ang pagsunog ng lupa. Ang konsepto ng zero ay simbolo ng wala. Ginamit ito sa bilang at kalendaryo. Ang sistema ng pamilang ay sistemang ginagamitan ng tuldok at guhit. Ang kalendaryo ay batayan ng panahon para sa pagtatanim. Olmec Colossal. Ulong bato ng sinaunang mundo. Ang colossal heads ng Olmec ay mga higanteng ulong bato na may taas na halos 3 metro at bigat na higit 40 tonelada. Gawa ito sa basalt mula sa bundok at inilipat gamit lang ang lubid, kahoy at balsa. Pinaniniwalaang ito'y anyo ng mga pinuno at ipinapakita ang husay ng Olmec sa sining, organisasyon at teknolohiya, kahit wala silang modernong kagamitan. Ano ang matututunan natin mula sa tiyaga ng mga Olmec sa paglipat ng mabibigat na bato? Na kahit wala silang makabagong teknolohiya, nagawa pa rin nila ang mahirap sa pamamagitan ng tiyaga, talino at pagtutulungan. Ngayong puro gadget at internet ang ginagamit natin, paalala ito na kaya pa rin nating gumawa ng maganda at makabuluhan gamit ang sariling lakas, diskarte at pagtutulungan, kahit walang makina o app. Sa panahon ng Olmec, kailangan ng maraming tao para lang maitulak ang isang malaking bato. Sa anong sitwasyon mo naranasan ang kahalagahan ng pagtutulungan? Naranasan ko ito noong may group project. Mahirap kung nag-iisa, pero dahil may teamwork, may gumuhit, may nagsalita at may nag-research. Natapos ng maayos at maganda ang kinalabasan. Tulad ng Olmec, mas nagiging magaan ang mabigat kung sama-sama. Paano mo masasabing ang isang pinuno ay karapat-dapat ukitan sa bato? Klaseng pamumuno ang mahalaga para sa iyo. Para sa akin, ang karapat-dapat ukitan sa bato ay yung leader na hindi lang magaling, kundi may malasakit sa mga tao, gaya ng guro na gumagabay o kapitan ng barangay na laging handa tumulong. Mahalaga ang pamumunong may puso, hindi lang utos. Olmec it in. Fill in the blanks. Ang Olmec ay nangangahulugang goma dahil sila ang unang gumamit ng dagta ng rubber tree. Itinuturing silang ina ng mga kabiasnang Mesoamerican. Sila ay nanirahan sa Gulf Coast ng Mexico, tulad ng San Lorenzo at La Venta. Kilala sila sa mga higanteng ulo na yari sa basalt. Gumamit sila ng kalendaryo at slash and burn sa pagsasaka. Naglalaro rin sila ng pok-atok bilang ritual. Para sa kanila, ang jaguar ay espiritual na hayop. Natagpuan sa kanila ang sinaunang sulat sa Cascadial block. All magnificent minds.
alin ang wasto? Bakit tinatawag na mother culture ang Olmec? Dahil na-impluwensyahan nila ang mga sumunod na kultura. Paano nakatulong ang kalendaryo ng mga Olmec sa kanilang pamumuhay? Bilang gabay sa pagtukoy ng tamang panahon ng pagtatanim. Alin sa mga sumusunod ang malinaw na halimbawa ng ritual sa kulturang Olmec? Paggamit ng pok-atok bilang bahagi ng seremonyang panrelihiyon. Bakit itinuturing na kahanga-hanga ang pagbuo ng colossal heads ng mga Olmec noong sinaunang panahon? Sapagkat naisakatuparan ito kahit wala silang modernong kasangkapan. Anong aspeto ng katalinuhan ng mga Olmec ang naipapakita ng Cascadial Block? Kakayahang ipahayag ang kaisipan sa pamamagitan ng simbolo. Ang kabataan ngayon ay may teknolohiya. Pero may sipag ka ba tulad ng Olmec?